At ang masakit, ang nasumpungan ko pa, matapos ko mapag-aralan ang banal na Quran, ng kumpletong-kumpleto, ang natuklasan ko, yung pagriliw ko at iniaaral ko, ang tagtad ng kamalian. Sabi ng Quran. Hindi ko matanggap na yun. Sabi ko, paano ba ito? Alam nyo, nakatagpuan ko na ang katotohanan, honestly, mga sister, ano ang humadlang sa akin? Ako ba ay yumakap kaagad sa Islam at nasabi na asyhadu an la ilaha illallah? Nasumpong ko na talaga na ilang Diyos na si Kristo ay sugo, propeta, sang-ayon sa banal na Quran at talagang perfecto ang kanyang pagkakasabi sa lahat ng aspeto na inanapan ko siya ng kamalian. Bakit hindi ko niyakap ang Islam? Kaagad-kaagad. Samantalang nalaman ko ng katotohanan. Katulad ninyo, tao lang din naman ako na pang-karaniwan. Nasilaw din ako sa kayamanan ng mundo. Tao lang ako. Bakit? Ano ba meron ako noon? Nung nasa Riyadh na ako, nung wala pa ako sa Riyadh, masarap na ang buhay ko bilang isang associate pastor na. Dahil bakit? Bilang sa Protestant sa amin, sa Protestant, parang din Katoliko, pinagkaiba nga lang kami sa inyo, ano eh, ribulto, wala kaming ribulto. Pero pareho sa lahat ng proseso, meron din kaming binyag. May baptism kami sa mga bata eh. Tawag nga lang namin no offer. Diba? May naman o. Pero baptism yun. Pinaganda lang namin para lang maiba sa Katoliko. Yun din yun eh. May ninong-ninang din eh. Ayun naman o. Walang pinagkaiba namin sa Katoliko. Ang pagkakaiba lang talaga yung ribulto. Pero sa lahat ng aspeto, pareho. Pati doktrina, Trinitarian din eh. Oh, diba? Ano yung hindi ko mabitawan? Kaya ako ay hindi kagad yumakap sa Islam, na naging sagabal sa akin sa pagyakap ko ng pagkasabi ko ng walang ibang Diyos kundi ang Allah na dapat sambahin at si Muhammad ang kanyang uling sugo. Yung aking pagiging normal na tao. Kasi nung ako ay pastor na, ang sarap ng buhay ko eh. Sarap ng tatamasa na ako eh. Dahil pagka Sabado at Linggo, marami nag-o-offer ng mga anak nila. Marami laki rin miyembro ko eh. No? Dadalhin ko, tapos pastor, oh yes. Reb pala, Reb na tawag sa akin. Reb, oh yes. Reb, pare na pala ako, di pala ako. Reb, i-offer namin yung anak namin. Okay lang schedule. Ang galing yung schedule Sabado o Linggo. Reb, bukas na po, Linggo. Kung Sabado kausap ko. Sige. O teka na, ano bang klaseng offer ang gusto niyo sa anak niyo? Special ba o regular? Reb, ano ba maganda dyan? Ano pinakaiba ng special regular? Siyempre, ibang presyo doon. Yung regular po, magkano po ba? 3,000. O yung pong special, 5,000. Ano pong gagawin nyo doon? Magkaiba yun yung prayer namin dyan. Lumaki na mayaman, lumaki na maging artista, maging sikat. Ayun na lang po 5,000, Reb. Yun lang yun, doon pray namin. In the name of Jesus Christ, amen! May iba naman sa amin ganoon. Sa counterpart ng pare na si Uncle, binubusan. Alam ko yan eh. Kaya pareho alam ko, Katoliko, ano eh, Protestant. Pareho lang eh. Kaya sabi ko, pero gusto ako kasi ang Protestant ba lang ribulto. Kaya sabi ko, hindi ako nakakit, hindi ba? Pero ang purpose ko ito lang, manligaw lang eh. Napuntan nga ako dito eh. No, naging Protestant ako eh. Malay ko ba maging Protestant ako, ito yung tinakda sa akin. So ito na yan. So yun yun. No? Wala kang pinagkaiba ng parang. Ito yung naging hadlang eh. Itong yung mga racket eh. Yung racket na tinatawag namin eh. No? Racket ko sa simbahan namin. O di pagka nabinyagan yung bata, siyempre lalaki yan. Eh sa mapupunta yan. Magpapakasal yan, mag-aasawa yan. Baksak na naman sa akin yan. Di ba paglapit na naman yan, wala kang pinagkaiba ng pari eh. Ano ba ako? Red ako, pari din ako. O red. Mag-aasawa na po yung aming mga anak eh. Sa ba mga ninang yan? Po, kami po mga ninang. Kayo bang mga ninong-ninang eh? Ano bang klaseng kasal ang gusto natin gawin sa inyong mga inaanak? May ninong-ninang din kami. Pareho na sa Katoliko. Diba? Regular ba o espesyal? Naman, meron din kami yan. Yun ang naging hadlang. Yung racket sa simbahan. Racket sa fellowship. Yung namin racket sa pagsamba na ano. Diba? Dahil mo, pagka naman araw ng patay, teka na, namatay na yung aming miyembro. Yung aking ikinasal, yung aking bininyagan, yung inoper, yung ikinasal, namatay na. Dadaling din sa aming church yun eh.
para ilehan ko eh. Di ba? O, tatanungin ko muna yung biyuda, kung biyuda yung namatayan. O, sister, pastor, ipag-pray mo ang aking asawa. Umiyak na. Naranasan na umiyak. Yes, sister, alam ko. Patay na nga yan. Wala natin pagkapatay na yan. O, ipag-pray mo, pastor, na siya itanggapin kagad ni Jesus Christ sa langit. Na mapabilis ang kanyang pagpasok sa paraiso. Yan. O sige sister, ipag-pray ko siya, ilelehan ko siya. Ano bang klaseng gusto mong prayer dito sa mister mo? Special ba o ordinary? Diba? O pastor, ano ko ba pinagkaiba ng special at sa ordinary? O yung katulad ng sasakyan yan, para kasi dadalhin niyang mister mo sa paraiso, may sasakyan na gagamitin ang mga anghel sa langit. Pagka yung ordinary, kalabaw lang ang gagamitin. Parang kalabaw. Ganun po ba? Eh, paano naman po yung special po? Eh, di parang ano yan, aeroplano. Ganun kabilis. Sige po, special na. Magkano po special? O, pwede na sa akin ang 4,000. O, sige po ba, O, di ba? Yun. Di ba? At saka, nakatakas na ba siya? Nailibing na. Hindi pa rin tapos eh. Kasi, yung pastor at saka yung pare, pag araw ng Todos los Santos, nasaan kaming lahat? Wala kami sa simbahan namin. Nandun kami lahat sa mga simenteryo. Pinupuntahan namin yung mga miyembro namin. Ha? Bakit? Para ipag-pray din yung puntod. Pag nakita kami ng miyembro namin, ay, Rev! Dito po, Rev! Pag-pray din po yung tatay ko. O, ano bang klaseng lehan of hands yan sa inyong tatay para gumaang ang kalagayan sa kanyang puntod? Special ba o regular? See? Pareho lang kami ng pare, pareho lang. Wala kami pinagkaiba. Sabi ko sa inyo, pareho lang kami. Hindi makatakas-takas yung yung patay eh. Patay na nga, bulat isin lang. Hanggang sa mata. Hanggang to sa libingan na, sinusunod pa rin namin. Ha? You see? So to make this story short, eto na. Nawala sa akin yung mga racket na yan kasi napunta ako ng Saudi. Ito na, napunta ako ng Saudi. Ito ngayon, nananaliksik na ako ngayon. No? Balikan natin yung pananaliksik ko. No? Ito yung mga naging hadlang sa akin eh. Kung bakit ayokong magsyahada, ayokong sabihin, isa lang ang Diyos at ang kalayran. Ayoko. Ito yung naging hadlang. Normal na tao ako sabi sa inyo eh. Naakit din ako sa ganda ng dunya. Kasarapan ng buhay sa dunya ng magiging isang mangangaral ng Kristyanismo. Masarap maging isang mangangaral ng Kristyanismo talaga. Either pare o maging pastor ka, talagang yayaman ka. Sa Riyadh, araw-araw, kasi hindi lang yung miyembro namin ang aking ikinakasal. Pati Katoliko, pati ibang mga simbahan, ibang paniniwala, kinakasal ko kasi reverend ako. Nagkakasal ako kada ng paniniwala. So, pwede sa amin yun. Pwede sa akin yun kasi nagkakasal ako. Pare ako eh. So, alam niyo ba araw-araw sa Riyadh, ang ikinakasal ko hindi bababa ng 10 couple. 10 araw-araw. 10. Magkano singil ko? Pagka regular, 1,000. Pag special, 1,500. So, 500 riyal. 10 yan araw-araw. Kumikita ko ng minimum of 10,000 riyal a day. Tinatanong ko kayo, my brothers and my sister, kung kayo nasa kalagayan ko, mag-Muslim kayo? Ay, hindi ah. Huwag kayo magpaglukuhan. Ang maging tapat tayo sa ating sarili, mga kapatid. Ay, di ba? Lumagay kayo sa kinalalagyan ko, magsasyahada kayo? Ay, hindi. Maniwala kayo. No honesty. Business ba yan? Hindi kayo mag-Muslim. Maniwala kayo, hindi nyo maiwan. Allah ko. Normal na tao lang ko. At normal lang makakagawa nun. Iwanan yun. Special regular, sarap-sarap nun. Allahu Akbar. Puhunan mo, laway lang. Allahu Akbar. Diba? Sa Riyadh, walang ginawa. Pag napupunta yung dami pupunta sa embassy, nagliligawan eh. Hindi ko na tinatanong kung may asawa at may asawa sa Pilipinas. Bakit? Pwede kami kung may dalaga yan. Opo pa, opo rin. Witness. Witness pa nga. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, ikaw, lalaki, at babae, mag-asawa na. Bayan ka tayo mo na. Pirma. Abra pirma. Yung bayan yung diba? Very simple
eh.